Papa Dudut. Magandang araw po sa inyo at sa mga tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Krista. 36 years old at residente ng Marikina City. Kasama ko sa bahay ang Mr. kong si Alfred at ang dalawa naming chikiting. Pero hindi po love story namin ang isishare ko. Masasabi ko na 10 years ago ay naisip ko talaga na hindi na ako makakapag-asawa o ni boyfriend man lang dahil wala akong tiwala sa mga lalaki. Pero lagi akong hinihirita ng ate Jennifer ko na subukan ko pa rin daw na makipagkilala para naman magka-jowa na ako. Hindi naman sa hindi ako ligawin ng mga lalaki, sa katunayan ay nagka-boyfriend na rin naman ako noong college. Kaso 2 years lamang kami dahil pinagpalit niya ako sa pinsan ko na mas maganda at sexy daw sa akin. Hindi naman ako pangit, may pagka-chubby lang pero hindi rin ako nag-effort makipag-agawan. Dahil para sa akin ay hindi ko deserve na magmakaawa sa taong winalang hiya ako. Kahit na hindi ako perpekto ay mataas ang respeto at pagpapahalaga ko sa aking sarili. Pero nasaktan pa rin naman ako noon at naladala ko yon kahit na ilang taon na ang nakakalipas. Simula noon ay ekis na talaga sa akin ang mga lalaking gustong maligaw. Mas nag-focus na lamang ako sa trabaho ng mga panahong yon at kinalimutan ko na ang pakikipag-love life, Papa Dudut. Malapit na ako mag-31. Ibig sabihin sa susunod na taon lagpas na ako sa kalendaryo. Bakit? Anong meron? Kasi hanggang ngayon wala pa rin akong asawa. May paligsahan ba? Siyempre wala. Wala naman pala eh. Kumalma ka lang ate. Paano ako kakalma magta-31 na nga ako. Tapos wala pa rin akong asawa hanggang ngayon. Hindi naman requirement na mag-asawa ka na kung 31 ka na. Hay, hindi mo kasi naiintindihan, sis. Sige nga, ipaintindi mo sa akin. Ganito kasi yon. Paramihan sa mga kaedad ko, nagsisipag-asawa na. Meron nga may 2 o 3 anak na eh. Eh ako, ni boyfriend wala. Kaka-break mo lang, 'di ba? Yun nga, pero meron na uli akong kinakausap. Talaga? Oo. Ibang klase. Ikaw yung babaeng hindi nababakante. Sa bagay, masyado ka ring ligawin pero sana naman yung magiging boyfriend mo hindi na loko-loko katulad nung ex mo, pati nung nakarang ex mo. Sana nga. Kalma ka lang kasi. Kung marami sa mga kaedad mo yung may asawa at mga anak, meron pa rin naman yung mga katulad naming single and happy. Oh, ikaw pala. Anong ako? Don't tell me plano mo nang di mag-asawa niyan ha. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo na 26 years old ka na. College ka pa nung huling may pinakilala sa akin. Ang tagal na nun. Wala ka pa rin bang bagong natitipuhan? Wala kasi, focus ako sa trabaho ko. Hindi ka naman napapasaya ng trabaho mo. Napapasaya ako ng sweldo ko. Pero ano na, wala ka bang balak mag-boyfriend man lang? Baka nakakalimutan mo, di ka na bumabata. Hindi naman ako nape-pressure, ikaw lang ate. Kahit na, pag umabot ka sa edad kong to, maiintindihan mo yung pakiramdam na para kang nakikipaghilahan ng panahon sa kalendaryo. Kaya nga habang maaga pa lang, subukan mo na uli magjowa. Malay mo, for keeps na pala this time. Tinatamad kasi ako. Tinatamad? O takot ka lang uli masaktan? Kasama na yun. Marami akong what ifs eh. What if lokohin ulit ako katulad nung ginawa sa akin ng ex ko? What if tama ka, paano kung masaktan ulit ako? Ayoko na ulit maranasan yun. Tapos na ako sa sawi era ko. Matanong nga kita, gusto mo bang tumandang dalaga? Ate naman eh. Tigilan mo ako sa kagaganyan mo. Kung ako sa'yo, lalabas ako tuwing Biyernes ng gabi, sasama ako sa mga katrabaho kong gumimik. Alam mo namang hindi ako mahilig mag-bar. Subukan mo lang kahit minsan. Malay mo may makilala kang type mo. Kung ayaw mo naman, mag-install ka na lang ng dating app. Uso naman yun. Alam mo kung anong gusto kong gawin? Ano?
Matulog. Sleep deprived kaya ako, ate. Aga-aga ng pasok ko tapos minsan late na ako nakakauwi dahil sa heavy traffic. Ang boring mo naman, girl. Whatever you say. Dapat kasi gayahin mo ko. 2 buwan lang kung mag-move on. FYI, nakapag-move on na ako. Ay nako, bahala ka. Basta, sinabihan kita. Papadudot masasabi kong may point naman si ate sa mga sinabi niya sa akin. Wala namang masama kung subukan kong makipagkilala ulit dahil matagal na rin namang nangyari yung panluloko sa akin ng ex-boyfriend ko. In fact, hiwalay na sila ng pinsan naming yun. Ewan, baka karma na nila yon sa ginawa nila sa akin pero wala na akong pakialam sa kanila. Sinubukan pa ngang makipagbalikan ng ex ko sa akin pero nek-nek niya. Kaya lang kahit naka-move on na ako ng gusto ay atrasado pa rin ako. Dahil ang dami kong nababalitaang naghihiwalay na magjowa o mag-asawa lalo na sa opisinang pinagtatrabahuhan ko. At ang madalas na rason ay third party. At ang naglolo ko ay mga jowa o asawang lalaki. Kung bakit kasi hindi na lang sila makontento sa mga karelasyon nila. O kung ayaw na nila, bakit hindi nila hiwalayan ng maayos? Gusto pa talaga nila yung mga niloloko sila. Alam kong hindi naman lahat ng lalaki ganon pero majority ay oo. Kaya tanong ko rin to sa mga lalaki bakit ganon? Ano bang meron? Exciting ba ang magloko? Magkasama kami ni Ate Jennifer sa apartment na nirerentahan namin at katulad ko ay single pa rin siya ng mga panahon na yon. Pero bago siya naging single ay nanggaling siya sa 2 breakup sa loob lamang ng 6 months. May naging boyfriend siya ng 1 buwan, nagloko kaya naghiwalay sila. Nag-move on siya for 2 months. May naging boyfriend ulit siya at nagloko na naman tapos nag-move on ulit siya for 2 months. Tapos may ka-talking stage na. Kung meron sigurong medalya para sa paramihan ng mga nagiging jowa ay pwede ko nang sabitan si Ate Jennifer. Sa bagay maganda kasi siya, sexy at makinis ang kanyang balat. Lapitin ang mga kalalakihan kasi walang taste pumili yung kapatid ko. Madali kasi siyang madala sa mga matatamis na salita kaya hindi na niya kinikilala ng mabuti yung lalaki. Katwiran niya, malapit na siyang lumagpas sa kalendaryo kaya kailangan na niyang makapag-asawa. Sa kabila ng lahat ay mahal ko ang ate ko dahil siya na lamang ang pamilyang meron ako. Maaga kasi kaming naulila sa mga magulang nung sabay namatay sa aksidente ang parents namin. Tumira kami sa bahay ng tiyahin namin sa mother side sa Montalban, Rizal. Pero hindi rin naging maayos ang pakikitungo nila sa amin. Kaya nag-decide si Ate Jennifer na huminto na lamang sa pag-aaral para magtrabaho. Nang nakaipon siya ay bumukod siya ng tirahan at kinuha niya ako. Bali nagrenta kami ng apartment sa Pasig habang nag-aaral ako. Malaki po ang utang na loob ko kay ate at masasabi kong mahal namin ang isa't isa. Kaya nga hindi rin ako nagkukulang sa pagpapaalala sa kanya na kilatisin ang mga lalaking manliligaw niya para maiwasang masaktan siya at lokohin. Nandito na ako. Oh, ang bilis mo naman, mahal. Sino ka? Ikaw, sino ka? Kapal na mukha mo. Para sabihin ko sa'yo, nakatira ako rito. Ikaw, sino ka? Nasaan Ako si... Ito. Uy, teka, bitawan mo yung hawak mong baseball bat. Naghahain lang ako, wag mo ako saktan. Masasaktan ka talaga sa akin kasi bigla-bigla ka nalang pumapasok dito sa pamamahay namin ng ate ko. Ate mo si Jennifer? Oo. May ginawa ka bang masama sa kanya? Sabihin mo, anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginagawang masama sa kanya. Hey! Hala, Krista! Ibaba mo nga yung hawak mo! Santisimang babae to! Ate! Oh my gosh, buhay ka, ate! Ha? Ano ba kasing akala mo? Akala ko may ginawang masama sa'yo yung lalaki na yan eh. Hindi ako masamang tao. Sino ka ba kasi? Tsaka,
Bakit ka nasa apartment namin at nakikialam ng mga gamit namin? Teka, isa-isa lang ang tanong. Mahina ang kalaban. Kumalma nga muna tayo, okay? Upo muna tayo. Ayokong kumalma at ayokong umupo hanggat di ko nalalaman kung sino yung lalaki na yan, ate. Hindi mo kailangang sumigaw, naririnig kita. Sino ba kasi yan? Ikaw ba nagpapasok dyan? Oo, pasensya ka na kasi hindi ko agad nasabi sa'yo na may bisita ako. Siya si Resty, boyfriend ko. Boyfriend mo? Oo, pumunta siya rito kasi sabi ko ipapakilala ko na siya sa'yo. Ayan o, nag-effort pa nga siyang magluto kaso naubusan tayo ng soft drink sa ref. Kaya lumabas muna ako para bumili. Di ko naman alam kamuntik mo na siyang paluin ng baseball bat dyan. Sino ba naman kasing hindi matatakot? Hindi ko naman siya kilala. Sana kasi inabisuhan mo muna ako ng mas maaga na may bisita ka pala. Kaloka ka rin, ate. Sensya na, huwag ka na ma-high blood. Sige ka, baka sumakit batok mo. Ay, nako. Pasensya ka na, Resty. Masyadong mainit tong kapatid ko. Sana di ka niya natakot ha. Mabait naman yan. Nagulat lang talaga. Naku, wala yun. Cute nga sa mga babae yung ganun eh. Yung magugulatin. Anong sabi mo? Ang sabi ko, kumain na lang tayo. Baka lumamig tong hinaing ko, sayang naman. Baka kumunat, lalo na tong crispy pata. Bawal ka niyan, Krista. Baka lalo kang ma-high blood. Ewan ko sa'yo, ate. Kasalanan mo naman kung bakit eh. Aba, ako pa nasisi. Ay, pero sorry na kasi. Kumain na lang tayo, medyo nagugutom na rin ako. Ikaw ba, di ka pa gutom? Gutom na rin. Nalipasan na nga ako. Kayo na lang hinihintay ng mga pagkain dito sa mesa. Tara na. Papadudot, tandang-tanda ko pa kung gaano ako nainis kay ate ng mga panahong yon. Dahil hindi man lang niya ako inabisuhan na meron siyang bisita. Buti na lamang at hindi ko naihampas kay Resty yung baseball bat namin ni ate sa bahay na pang self-defense. Matapos nga ang komosyon at nang humupa na ang lahat ng emosyon ay nakikita ko naman na masaya si ate Jennifer sa newfound love life niya. Katulad na ulit siya noong dati na palaging nakangiti. Masaya ako kapag masaya ang kapatid ko dahil deserve naman niyang mahalin at alagaan ng isang lalaki. At kung nahanap na niya ang mga katangiang yon kay Resty ay ayos na rin yon sa akin. Kaya nga sinusuportahan ko na lamang siya sa relasyon nila hanggang sa may nalaman ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinabi sa akin ni ate Jennifer na hiwalay na raw si Resty sa misis niya. At nasa poder ng babae ang mga anak na sinusustentuhan na lamang niya. Pero dahil hindi pa annulled ang kasal nila ay lumalabas, nakabit ang kapatid ko. Kaya medyo tumaas ang kilay ko, papadudod. Pero tinikom ko na lamang ang bibig ko at hindi na nagsalita pa since tiwala ako sa sinabi ni ate na alam naman daw ng misis ni Resty na may karelasyon na siya. In fact, meron na ring jowa yung babae ng mga panahong yon. Lumipas pa ang ilang mga linggo at napansin kong dumalas ang pag-uwi ni Resty sa apartment namin. Bagay na nung unay wala namang kaso sa akin pero nang tumagal ay medyo nainis na ako. Ang siste, sa amin na siya umuuwi mula sa shop na pinagtatrabahuhan niya bilang aircon technician. At ang hindi ko lang gusto ay yung pakiramdam na nawawala na ako ng privacy sa sarili naming pamamahay. Dalawa lamang ang kwarto na nirerentahan namin. Sa akin yung isa pero maliit lang yon, kaya sa sala ako tumatambay kapag nasa apartment ako. Kaya lang dahil kasama na namin si Resty, madalas silang nasa sala ng ate ko para manood ng TV at magbanding. Ayoko namang makisali sa kanila kasi moment nila yon, kaya nagkukulong na lamang ako sa kwarto habang nagsi-cellphone hanggang sa makatulog. Pero aminado kong nami-miss ko na rin yung dati naming bonding ng ate ko, papadudod. Himala, wala yata si Kuya Resty. Oo eh. Kasama niya yung mga anak niya.
Birthday kasi ng panganay nila kaya sineselebrate nila dun sa bahay ng dati niyang misis. Misis niya pa rin yun kasi di pa sila annulled. Saka, sure ka ba talaga na walang sabit yung boyfriend mo? Tingnan mo, imbis kasama mo ngayon nandun sa pamilya niya. Birthday nga kasi ng panganay nila kaya nandun siya. Pagkatapos dun uuwi na rin naman siya. Okay na rin pala na wala si kuya rito kasi namimiss na kita ka, banding. Lagi mo na lang kasi siya kasama, nakakatampo na tuloy. Ay, wag ka nang magtampo. Matagal-tagal din naman tayong magkasama eh. Saka malaki ka na. Baka sign na to para humanap ka ng lalaking makakasama mo rin lagi. Ayun ka na naman. Pipilitin mo na naman ako mag-boyfriend. Masarap kasi magkaroon ng boyfriend, kaya humanap ka na rin. Hindi naman ako naghahanap. Kaya nga maghanap ka na. Sipagan mo kasi may itsura ka naman. Maganda ka, mana ka sa akin. Kaya sigurado ko na meron kang mabibingwit. Hay nako ate, puro ka namang ganyan. Bigla na tuloy akong tinamad na makabanding ka. Ikaw naman, pinapaalalahanan lang naman kita. Masarap kaya sa pakiramdam na magkaroon ng katuwang sa buhay. Paano mangyayari yan kung di ka nakikipagkilala? Huwag ka na kasi matakot. Alisin mo na yung mga what if sa isip mo dahil di lahat ng lalaki katulad ng ex-boyfriend mo. Sa bagay, may point ka rin naman. Masyado ko kasing hinusgahan lahat ng kalalakihan na katulad ng ex-boyfriend ko o ng mga ex mo na manlolokot manggagamit. Basta ako, iniisip ko na lang na kaya kami di nagkatuluyan ng mga ex ko kasi paraan yun ni Lord para ilayo ako sa mga manlolokong katulad nila. Kaya mabilis ako nakaka-move on kasi ayos na rin sa akin. Kung hindi kami nagkahiwalay, di ko makikilala yung Kuya Resty mo. Talagang in love ka sa kanya, no? Oo naman. Para sa akin, siya na yung lalaking gusto kong makasama habang buhay. Ganon kadaling naisip mo yan, wala pa nga isang buwan simula nung maging kayo. Kailangan pa bang mag-isang buwan kami para masabi kong siya na, yung the one for me? Oo naman. Ayan ka na naman sa ugali mong hindi kinikilatis mabuti yung nakakarelasyon tapos sa huli, iiyak-iyak ka eh. Ano pa bang klaseng pagkilatis gusto mong gawin ko kay Resty? Nung una pa lang naman naging honest na siya sa akin. Sinabi niya na hiwalay siya sa misis niya at may mga anak sila. Para sa akin, green flag yun. Pero nag-aalala pa rin ako kasi wala pa rin kasiguruhan yung pinasok mo eh. Alam mong hanggat hindi pa napapawalang bisa ang kasal nila, hindi kayo pwedeng magpakasal. Alam ko naman yun. Pero naniniwala ako sa sinabi ni Resty na aasikasuhin din niya yung annulment papers nila ng asawa niya. Medyo gipit lang siya ngayon kasi nagsusustento siya sa mga anak nila. Pero pinag-iipunan naman daw niya. Kaya wag ka nang mag-alala. Sana nga kasi matagal pa naman process ng annulment dito sa atin. Tapos magastos din. Baka lang mainip ka sa paghihintay kung kailan kayo pwedeng ikasal. Pangarap mo pa naman yun, diba? Oo, pero ganun talaga. Alam ko naman tong pinasok ko sa kamahal ko eh. Kaya willing to wait ako. Okay, pero wag na muna natin pag-usapan yun. Since tayo lang naman dalawa ngayon, labas tayo para kumain. Libre ko. Talaga? Gusto ko yan. Sakto, nagkikrave pa naman ako ng Korean food ngayon. May alam akong masarap na Korean restaurant, kaya magbihis ka na para makaalis na tayo. Sige, sige. Excited na ako. Papadudot kahit na sinabi sa akin ni ate na huwag na akong mag-alala na alam niya ang ginagawa at pinasok niya nang sagutin niya si Resty bilang kapatid ay hindi pa rin nawala yung pag-aalala ko na baka walang patunguhan ang paghihintay niya. Hindi naman sa pinangungunahan ko ang mangyayari pero ang labo kasi talaga nakasal pa rin si Resty sa asawa niya. Sabihin niyo na akong praning pero naisip ko na paano kung bigla na lamang pagdiskitahan ng asawa ni Resty ang ate ko. Ayoko mag-isip ng advance pero nakakatakot yon pag nagkataon. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip pa na sabihin yon kay ate Jennifer. Bagay na na-appreciate naman niya at pinagpasalamat sa akin. Pero sa huli pinaalalahanan ulit niya ako na huwag nang masyadong mag-alala. Dumaan pa mga araw at nagsimula na akong mabad trip sa madalas na pananatili ni Resty sa apartment namin. Lalo na hindi naman siya malinis na tao. Ang kalat niya sa mga gamit niya. Ultimo pinagkainan ay hindi niya mahugasan. Kapag nagluluto siya para lang sa kanila ng ate ko since inaasahan na nila na kumain na ako sa labas.
Si ate rin ang naglalaban ng mga damit ni Resty. Sa isip ko ang kapal naman ang mukha ng lalaking yon. Parang nakahanap siya ng instant labandera. Madalas okupado nila ang sala kaya pakiramdam ko ang liit na lamang ng space ko sa apartment namin. Lugi ako kasi nag-aambag ako ng pambayad samantalang siya ay wala talagang inaabot ni 5 duling. Ang alam ko ay meron naman siyang nirerentahang apartment din kaya bakit sa bahay namin siya nakikipagsiksikan. Nababanas na ako pero sinolo ko na lamang dahil baka makapagsalita ako ng hindi maganda. Pero sinusubukan talaga ng kapalaran ang pasensya ko. Nandito na ako! O Krista, kumusta? Kuya Resty? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ano ka ba? Ako lang to. Hindi ko lang naman kasi expected na nandito ka. Akala ko kasi busy ka sa mga anak mo eh. Tapos na birthday celebration ng anak ko. Nagkataon lang na kinabukasan, may children and parents day sila sa school, kaya pumunta kami ng mama niya. Nasan pala si ate? Lumabas lang, may binili. Ah, okay. Sige, pasok na ako sa kwarto. Teka Krista, sandali lang. Ha? Bakit? Napapansin ko kasi kapag tayong dalawa lang, lagi kang umiiwas. May problema ka ba sa akin? Wala naman akong problema sa'yo, kuya. Sana nga, ganun talaga. Sa amin ng ate mo, sa relasyon naming dalawa, may problema ka ba? Since natanong mo na rin naman, sige, sasagutin ko na. Yung totoo, wala naman sanang problema sa'yo. Sa relasyon nyo, okay kayo ni ate, kumbaga swa kayo sa isa't isa. Nakikita ko naman kung gaano kanya kamahal at ganun ka rin naman sa kanya. Pero naisip ko lang kasi na hindi ba dehado kapatid ko dahil kasal pa kayo ng asawa mo? At may ganyan pa kayong ganap, yung bang kapag kailangan kayo ng mga anak nyo, aakto ulit kayo na parang mag-asawa pa rin. Tsaka, may plano ka bang pakasalan si ate? Kasi kung wala, aba... Sandali, kumalma ka lang. Sorry, nadala lang ako. Naiintindihan ko naman, kaya nga willing akong sagutin mga tanong mo. Pero, pwede bang maupo ka muna? Huwag kang sumandal dyan sa pinto. Tabihan mo ako rito sa sofa. Ha? Hindi na, ayos lang ako dito. Kanina pa ako nakaupo sa opisina eh. Gusto ko naman tumayo muna. Sure ka? Kasi maluwag naman tong upuan, no? Kasyang-kasya ang makurba mong balakang. Anong sinabi mo? Pakiulit nga. Ang sabi ko, ang sexy mo. Pasensya na pero hindi ko gusto yung sinabi mo. Sa totoo lang ang bastos ng dating. Oh, relax ka lang. Hindi naman kita binabastos. Masyado mo lang binibigyan ng kulay yung sinabi ko. Tsaka, bakit ka ganyan? Yung ibang babae nga natutuwa pag sinasabihan silang sexy pero ikaw nagagalit. Kaya siguro wala ka pa ring boyfriend eh kasi... For your information, ibahin mo ako sa mga babaeng sinasabi mo. Ang tawag doon, pagiging conservative. One more thing, walang kinalaman yon kung bakit wala pa akong boyfriend. Personal choice ko yon, kaya wag kang magsalita dyan na parang kilalang kilala mo na ako. Bakit ka ba nagagalit? Pinapaupo lang naman kita. Ibig sabihin nun, concerned ako kasi ayoko mangalay ka diyang kakatayo. At sinabi ko ng ayos lang ako, 'di ba? Sana doon palang tumigil ka na. Uupo naman ako pag nangalay mga binti ko, hindi mo na ako kailangang sabihan, no? Tingin mo sa akin, bata? Grabe ka naman, sobrang init naman ng ulo mo. Hindi mainit ang ulo. Bakit nakaharang ka sa pinto, Krista? Ate, ikaw pala. Dahil nandyan ka naman, tulungan mo na lang ako magbuhat nitong bitbit kong soft drinks. Dami kasi. May promo dun sa pinuntahan kong convenience store kaya bumili na ako ng 2 buy 1 take 1. Grabe naman, parang pang 2 linggong supply natin to ah. 2 linggo ka dyan, pang-4 na araw lang yan. Favorite kaya ng Kuya Resty mo yung soft drinks kaya nga dinamihan ko na. Di ba, baby ko? Oo, baby ko. Lika nga rito, payakap nga ako. Buti pa tong baby ko di masungit. Di tulad ng isa dyan. Papadudot, hindi na nasagot ni Resty yung mga tanong ko sa kanya. Pero wala na akong pakialam pa. Hindi ko na rin kasi nakontrol ang bibig ko kaya napagsalitaan ko na siya matapos niyang magkomento ng ganon. Kahit boyfriend siya ng ate ko ay wala pa rin siyang karapatan kasi hindi naman kami close. Oo, suportado ko ang relasyon nila pero naiilang pa rin ako sa presensya niya.
Saka tama ba yung magkomento siya tungkol sa pisikal na katangian ko? Parang hindi niya girlfriend ang ate ko eh. Para sa akin ay napakawalang respeto niya sa ate ko at sa akin mismo. At panghuli ay pagod na akong manahimik pa. Ayokong isipin niya na ayos lang sa akin na pagsalitaan niya ako ng mga ganon dahil hindi lamang ako umiimik. Pero matapos ang pagkakataon na yon ay hindi pa tumigil si Resty sa pagkomento ng kung ano-anong magagandang katangian na nakikita raw niya sa akin. Lalo na sa katawan ko. Ewan ko kung hindi niya ba naiintindihan yung pagsaway ko sa kanya nung unang beses niyang ginawa yon o sadyang nangaasar lamang siya. Akala niya yata katulad ako ng ibang babae na madadala sa mga papuri. Tulad ng sinabi ko ay mataas ang respeto at pagpapahalaga ko sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng validation mula sa ibang tao. Lalo na sa kanya. May pagkakataon na namamanyakan ako ng sobra sa tingin niya at nahuli ko pang dinidilaan niya ang labi niya matapos akong sabihang sexy at malaman daw ang puwetan. Kaya nga nag-decide akong sabihin yon sa ate ko. Pero hindi ko akalain, Papa Dudut, nasasabihan niya ako ng filingera at mang-aakit ng boyfriend ng my boyfriend. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masakit po sa akin na sabihang filingera at mga akit ng ate ko lalo pat walang katotohanan ng mga sinasabi niya laban sa akin. Bukod sa hindi ako ganong klase ng babae ay mahal ko ang ate ko at hindi ko siya kayang saktan ng ganon at higit sa lahat ay hindi ko tipo yung mga lalaking malisyosong tulad ni Resty. Kung hindi lang ako nasaktan, nainis din ako kaya hindi lang ako nasaktan, nainis din po ako at nainsulto. Yun kasi ang unang beses na nagsalita ng ganon sa akin si Ate Jennifer at ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posible kaming mag-away dahil lamang po sa isang lalaki. Kaya nga napansin ko na lamang na ang lapad ng ngisi sa akin ni Resty pagkatapos ng usapan naming yon ni ate. Siguro expected niyang hindi ako kakampihan ng ate ko kasi na-brainwash na niya. Nanggagalaiti ako ng araw na yon pero pinakalma ko pa rin ang sarili ko. Baka kasi lalong lumala ang iringan namin ng kapatid ko nang dahil lamang sa boyfriend niya. Kaya lalo akong nag-set ng boundaries. Hindi na ako nakikipag-usap sa kanilang dalawa kapag nasa apartment ako. Hindi na rin ako lumalabas ng kwarto at madalas ay nagpapalipas ako sa place ng friends ko para lamang hindi sila makitang dalawa. Pero isang gabi habang natutulog ako sa kwarto ng apartment namin, ay bigla na lamang akong nagising, Papa Dudut. Kinis talaga. At ang bango pa. Lambot talaga ng hita mo, Krista. Ang sarap sigurong halik-halikan ito, no? Masubukan nga. Anong ginagawa mo? Wala pa, gagawin pa lang sana. Hahalikan ko sana tong hita mo kasi nanggigigil ako. Kaso, nagising ka Lumayo ka nga sa akin! Bakit mo ako sinipa sa mukha? Ate Jennifer! Nagilong ko. Ate! Huwag ka nga maingay. Pinadya ka mo na nga ako sa mukha Nakuha mo pa mag-iskandalo. Anong nangyayari rito? Bakit ka sumisigaw, Krista? Ha? Resty! Napano ka? Bakit dumudugo yung ilong mo? Paano di dudugo? Tinadya ka nito. Magaling mo kapatid yung ilong ko. Ano? Bakit mo ginawa yun sa Kuya Resty mo, Krista? Seryoso ba yan? Mas concerned ka pa sa nangyari sa demonyong yan? Pero di mo man lang ba itatanong kung bakit ko ginawa yun, ate? Ano ba kasing dahilan mo? Yung boyfriend mo kasi, ginapang ako! Ginapang? Anong ginapang? Anong ginawa mo sa kapatid ko, Resty? Wala akong ginagawa sa kanya. Siya nga itong may ginawa sa akin oh. Tingnan mo. Nagdudugo ilong ko oh. Punasan mo nga yung ilong mo, dali! Gamitin mo yung damit mo tapos tumingala ka para hindi na lalong tumulo. Ate, nahuli ko
siya na nasa paanan ko, hahalikan niya na sana yung mga hita ko kaso bigla ako nagising. Pero hindi ganyang klaseng tao si Resty. Anong hindi? Ginawa niya na nga sa akin. Huwag mo sabihin na mas kinakampihan mo pa yung boyfriend mo kaysa sa akin na kapatid mo, ate. Kitang-kita naman na bayolente ka. Ako yung nasaktan mo kaya tama lang nakampihan ako ni Jennifer. Huwag ka nang sumabad, manya ka. Akala mo ba hindi ko napapansin mga tinginan mo? Mga salitaan mo na ang lakas makabastos? Pinagsakasabi mo. Imahinasyon mo lang yon. Lasing ako kaya akala ko ikaw si Jennifer. Mali pala yung napasok kong kwarto. Oo, ngayon matino na ako. Nawala kalasingan ko dahil sa tadyak mo. Oh, yun naman pala eh. Lasing lang Kuya Resty mo, hindi niya sinasadya yung nangyari. At talagang naniniwala ka sa lalaking yan, ate? Kasi sabi ko lang na ang manyak niya tumingin at nakakabastos din magsalita. Ikaw naman kasi may kasalanan. Sana kinandado mo kwarto mo para hindi nagkamali ng pinasok si Resty. Saka tungkol naman dyan sa mga sinasabi mong manyak tumingin at bastos magsalita, tama ang kuya mo, imahinasyon mo lang yun. Baka akala mo lang gusto ka ng boyfriend ko kaya nag-iimbento ka na lang dyan. Ate Jennifer naman! Ako yung agrabyado dito, ako yung kapatid mo kaya ako dapat yung kampihan mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon kakampihan kita. Saka wag kang ang feeling agrabyado dyan. Simpleng issue pinapalaki mo. Simpleng iso ba yung muntik na akong gahasain ng boyfriend mo? Hoy, malaking paratang yan ha. Hindi kita pinuwersa o kung anuman. Hindi ka rin nasaktan. Kaya saan ang galing yung sinasabi mo? Tsaka bakit naman kita pag-iinteresan? Hindi naman kita gusto. Baka akala mo may gusto ko sa'yo. Hoy, nagkakamali ka para sabihin ko sa'yo, loyal ako dito sa ate mo. Kapal talaga ng mukha mo! Ikaw ang makapal ang muka. Tama naman si Resty, akala mo may gusto siya sa'yo pero ang totoo, ikaw ang may gusto sa kanya. Ate naman! Akala mo di ko napapansin mga panakaw mong tingin sa boyfriend ko? Wala akong gusto sa boyfriend mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nung una pa lang sinabihan na kita na humanap ka ng iyo at wag na wag mong agawin yung akin. Napakalandi mo! Papadudot, nagkapatong-patong na lamang ang lahat ng tampo at sama ng loob ko kay Ate Jennifer at sumabog na nga ng gabing yon. Sino ba naman kasing matinong kapatid ang kakampihan ng karelasyon niya na muntik ng pagsamantalahan ng kapatid niya? Kaya nga sobra ang galit at dismayado ko ng husto kay ate dahil sa ginawa niya sa akin. Pakiramdam ko ay nawala na ako ng kakampi at tagapagtanggol sa sarili naming pamamahay. Takot na takot ako ng gabing yon kaya hindi rin ako nakatulog ng mas maayos. Kinabukasan ay kinausap nila ako at humingi ng tawad si Resty dahil hindi naman daw niya talaga sinasadya. Lasing siya kaya hindi niya napansin na kwarto ko yung napasok niya. Nasa impluwensya lamang siya ng alak at bahagyang nawala sa sarili. Pinagsabihan din ako ni ate na kung ikinandado ko raw ang kwarto ko ay hindi makakapasok doon ng boyfriend niya. Akala ko ay magsusorry si ate Jennifer sa mga sinabi niya sa akin nung nakaraang gabi pero nagkamali ako. Mukha silang napinitan lamang na kausapin ako kaya nasabi ko sa sarili ko na hindi na talaga ako dapat magtagal sa apartment namin. Ang masakit lang ay mukhang ako talaga ang dapat umalis dahil apartment yon ng ate ko. Hindi nga ako nagkamali dahil nung sumunod na araw, kinausap ako ni ate Jennifer para sabihin kailangan ko ng bumukod kasi may plano na silang magsama ni Resty ng permanente. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil pagod na ako. Sa halip ay sumang-ayon na lamang ako at mabuti na lang dahil una nang inalok sa akin ng kaibigan kong babae na samahan ko siya sa nirerentahan niyang kwarto dahil mag-isa lamang naman siya doon. Umalis ako sa amin kahit na malaki pa rin ang tampo ko kay ate Jennifer. Hindi ko pa rin kasi matanggap na mas pinili niya ang Resty na yon kesa sa akin na sarili niyang kapatid. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Nagkabati na rin naman kami ni ate. Nawala na rin yung tampo ko sa kanya lalo na nung nag-reach out siya sa akin para humingi ng tawad after 2 months. At kahit late na niyang na-realize yun ay hindi ko rin naman siya natiis. Sa katunayan ay binibisita ko pa rin si ate sa apartment namin pag wala ang kinakasama niya.
Belated happy birthday, ate. Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta sa actual birthday mo, ha. Busy kasi sa trabaho, eh. Okay lang naman. Ayoko ring makaabala sa'yo. Hindi ka naman abala. Saka, expected ko na masaya ka naman nung araw na yun kasi kasama mo si Kuya Resty. Yung totoo? Iyak lang ako ng iyak nung birthday ko. Ha? Bakit? Ano nangyari? Yung kuya mo kasi, nahuli kong nambababae. Ano? Ang kapal naman ng mukha niya. Sino yung babaeng yon? Kilala mo ba? Oo, syempre. Yung misis niya. Oh my gosh! Nabasa ko kasi usapan nila sa text message. Ang sweet nila tapos nagpaplano pa sila ng bakasyon kasama mga anak nila. Mukhang nagkabalikan na sila. Kaya nanlalamig na siya sa akin. Yan na nga bang sinasabi ko. Loko talaga yung boyfriend mo. Hindi ko na siya boyfriend. Nakipaghiwalay na ako sa kanya last night lang. Pinalayas ko na rin siya rito sa apartment ko kaya ako na lang uli mag-isa rito. Ganun ba? Pasensya ka na, ate. Nakakagulat pa rin kasi akala ko talaga wala na siyang feeling sa misis niya eh. Tapos biglang meron pa pala. Akala ko rin eh. Pero nung kinumpronta ko siya, sabi niya sa akin na may mga na-realize daw siya. Di ko na inalam kung ano kasi baka sumakit lang ulo ko. For sure, sasabihin lang niya na mas mahal niya talaga asawa niya. Kaya gusto niya uli na magkabalikan sila. Akala ko ba may jowa rin yung asawa niya? Nalaman daw niya na ginagamit lang nito yung lalaki para pagselosin siya. Ay wow! Ang romantic naman. Kaya nga eh, nakakabwisit, diba? Hindi lang nakakabwisit, nakakagigil din. Grabe ha, sarap suntukin sa mukha. Buti na lang talaga wala na siya rito sa apartment mo. Oo nga eh. Nalulungkot lang ako kasi mahal ko na siya. Tapos umasa ako na may future kami pero mukhang tama ka. Wala at hindi rin naman niya ako ganun kamahal. Ang mali ko lang, masyado akong nabulag sa nararamdaman ko sa kanya. Mas pinili ko pa nga siya sa'yo na sarili kong kapatid eh. Sorry talaga, Krista. Sorry kasi di ako naniwala sa sinabi mo noon. Dapat ako yung nagtanggol sa'yo kasi ate mo ko, kaso hindi. Pinagbintangan pa kita at sinabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Tapos pinalis pa kita sa apartment natin para lang makasama ko yung mokong na yun. Nakaraan na yun, ate. Tsaka, napatawad na rin kita. Hindi naman kita kayang tiisin kasi mahal kita eh. Nahihiya pa rin ako sa'yo kasi hindi ako naging mabuting ate. Lahat naman nagkakamali. Oo, nagalit ako sa'yo noon pero mas magaan pa rin sa loob ko yung patawarin ka. Sana lang, di na maulit yun sa mga susunod mo pang makakarelasyon kasi baka masabunutan talaga kita. Buti na lang talaga hindi ako ganun kamaldita nung gabing yun. Pero sana sinabunutan mo na lang ako para nagising ako sa kahibangan ko nung gabing yun. Pero naisip ko sana yung boyfriend mo na lang sinabunutan natin eh, para nadagdagan sugat niya sa ilong. Hoy, bayolente ah! Siyempre! Oh, wag mong sabihin na pinagtatanggol mo pa rin yun. Hindi na no, kaya nga pinalayas ko na siya rito. Anong akala niya sa akin magmamakaawa sa kanya? Nek-nek niya! Yan ang gusto ko sa'yo, matapang ka talaga. Pero mas matapang ka. Narealize ko nga mga sinabi mo sa pagmamadali kong makapag-asawa. Kung ano tuloy ugali ng mga lalaking nagiging boyfriend ko. Dapat kasi kinikilala ko munang mabuti, hindi ako nagmamadali para iwas din sa pagkakamali. Apply mo na lang yan sa susunod para hindi ka na masaktan. Sige, pero saka na yon, ayoko munang mag-boyfriend. Wow, may lagnat ka ba? Wala naman, bakit? Bago kasi yan sa pandinig ko eh, yung ayaw mo na munang mag-boyfriend. Not so you. Ewan ko sa'yo. Basta. Salamat kasi pinatawad mo ko. Salamat dahil nandyan ka. Walang anuman, basta tandaan mo nandito lang ako. Hindi lang tayo mag-ate, mag-best friend din tayo. Naiiyak tuloy ako. Hoy, huwag ka nga umiyak. Lumabas na lang tayo para kumain. I-celebrate na natin birthday mo dahil
Hindi mo deserve umiyak sa isang manloloko. Papadudot lumabas kami ni Ate Jennifer para kumain sa paborito niyang restaurant kung saan kami nagkwentuhan, nagtawanan at nag-iyakan. Hinayaan ko lamang siyang ilabas ang lahat ng sama ng loob niya para naman wala na siyang daladala sa dibdib niya. Kahit naman kasi papaano'y minahal niya pa rin ang Resty na yon. Nung pauwi na kami, sinabi ni ate na malulungkot na naman siya. Sa pag-uwi niya kasi mag-isa lamang siya sa apartment. Kaya nga nag-decide akong sumama sa kanya. Bago matulog ay nanood kami ng pelikulang nakakaiyak hanggang sa antukin kaming magkapatid. Hindi nagtagal ay bumalik ako sa apartment namin ng ate ko. Masaya ako kasi kahit papaano ay nakakapag-move on na ang ate ko mula sa hiwalayan nila ni Resty. Nakatulong din ang pagkuha niya ng short-term course tungkol sa pag-housekeeping dahil pangarap daw niyang makapagtrabaho sa hotel. Nabakante kasi si ate isang buwan bago sila maghiwalay ni Resty matapos magsarado ang pinagtatrabahuhan niyang restaurant. Masaya naman ako dahil nakikita kong nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya. Sa kasalukuyan, papadudot ay nasa Germany na ang ate Jennifer ko dahil nakakilala siya ng isang mabait na aliman na siyang napangasawa niya. Tapos doon sila nakatira ngayon pero lagi pa rin naman kaming nag-uusap ni ate sa video call. Masasabi ko na mas naging close kami ngayon kahit na milya-milya na ang layo namin sa isa't isa. Tapos ako naman ay nakapag-asawa na rin sa katauhan ni Alfred at nandito na kami ngayon sa Marikina. Last year ay nag-resign na ako sa pinagtatrabahuan kong opisina dahil inaasikaso ko ang plano naming negosyo ng mister ko habang hands-on sa mga anak namin. Kahit simple lang ang buhay namin, masasabi ko papadudot na masaya ang buhay namin. At yun ang lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko at maraming salamat po. Sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay namin ng ate ko. Sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa programa ninyong Barangay Love Stories, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Krista. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay hayaan niyo po muna akong batiin ng maligayang Kapaskuhan ang inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Sam, 47 years old at isang nursing assistant. Masasabi ko na naging mabait sa akin ng Panginoon noong kabataan ko dahil hindi niya ako binigyan ng mga mabibigat na problema. Lumaki ako na may kumpletong pamilya at komportableng buhay. Nabiyayaan ako ng mga tapat na kaibigan at nagkaroon ako ng maayos na edukasyon. Halos perpekto na ang buhay ko noon dahil pati sa love life ay sinuwerte ako. High school pa lamang ako noon nang nakilala ko ang asawa kong si Geneva. Fourth year high school ako noon samantalang first year high school naman si Geneva noong nagkakilala kaming dalawa. Magkatabi lang noon ang advisory rooms namin sa isang building kaya naman halos araw-araw ko siyang nakikita dati. Unang araw pa lamang ng pasukan ay nahumaling na agad ako sa kanya. Maganda si Geneva, papadudot. Prime and proper siyang tignan. Malinis mula ulo hanggang paa, laging maayos ang buhok nito at walang gusot ang uniform niya at araw-araw na makintab ang kanyang sapatos. Niligawan ko siya, sinagot naman niya ako at isa kami sa mga couple sa school na kilala dahil swak na swak daw kami para sa isa't isa. Para kasing kwento sa mga palabas ang kwento namin. Varsity player ako samantalang school achiever naman si Geneva. Tumagal ang relasyon naming dalawa at isa yon sa mga naging highlight ng high school life ko. Kaso sa kasamaang palad ay naging magulo ang relasyon namin ni Geneva nung pumasok na ako sa college. Mabilis na nag-mature ang perspective ko sa buhay samantalang nagpaiwan naman si Geneva. Nagbago ang standards ko dahil na rin sa bagong environment na pinasukan ko. Sa huli nag-decide kami dalawa na maghiwalay na lamang dahil sa magkaiba naming priority sa buhay.
Pero hindi doon natapos ang love story namin, Papa Dudut. Fast forward after 15 years. Muli nagtagpo ang landas naming dalawa ni Geneva habang nakabakasyon ako sa Baguio. Excuse me, kuya. Pwede po ba magpakuha ng picture? Picture? Sure, sige. Teka, Geneva? Oh my gosh! Sam! Ako nga. Uy, kumusta ka na? Okay naman! Heto, office girl na. Grabe, long time no see ah. Tagal na rin pala, no? Nung uli tayong nagkita. Oo nga, high school pa ako nun eh. 10 years nang mahigit. Tama ba? 15 years to be exact. Ang galing. What are the odds na dito pa talaga tayo sa Baguio magkikita? Nakakatuwa nga eh. Kumusta ka na? Mabuti naman ako. Lisensyadong nurse na at gabi-gabing pagod. Ang galing! Saan ka nag-work ngayon? Sa public or private? Sa private ako, nursing assistant. I see. Sino naman kasama mo ngayon? Workmates, tsaka ilang kaibigan. Ikaw, mag-isa ka lang? Actually, kasama ko yung family ko nagbabakasyon. Kaso nasa Burnham Park sila ngayon eh. Gusto raw nilang mag-chill doon. Ako gusto ko mamasyal, kaya iniwan ko na lang sila. Nag-solo flight na lang ako kasi sayang yung oras. Marami kaya akong gustong pasyalan dito sa Baguio. Ilang araw ba kayong magsistay dito? 2 days lang. Last day na namin ngayon. Balik na kami sa Manila mamaya. I see. Kami naman, kararating lang namin. 3 days kami rito. Nice! Nakakit na ba kayo sa Benguet? Sa may strawberry farm? Hindi pa, pero plano namin pumunta dun mamaya. Punta kayo kasi in season ng strawberry ngayon. Pwede kayo mag-strawberry picking. Mas mura kaysa sa mga nakadisplay. Galing kami dun kahapon. Sige, sasabihan ko yung mga kasama ko mamaya. Nasaan pala sila? Bakit mag-isa ka lang ngayon dito? Nandun sila, bumibili ng souvenirs. Nagpaiwan na ako rito kasi ang ganda ng view. Oo nga eh, napaka-peaceful no? Tama, nakaka-relax. Ito yung maganda sa Baguio eh. Ang sarap sigurong manirahan dito. Maganda yung klima, tapos maganda yung environment, ang daming puno. Di ba nga, isa to sa mga lugar na gusto mong puntahan noon? Oo, tapos after 15 years bago ko natupad yun. Wait, ngayon ka palang nakapunta rito sa Baguio? Oo, first time ko lang. Kaya nga sinusulit ko na eh. Mag-extend ka na lang kung gusto mo. Sama ka sa amin. Wag na uy, nakakahiya. Tsaka hindi ko kilala yung mga kasama mo, baka ma-OP pa ako. Isa pa may work na ako bukas. Sayang naman. Kung nalaman ko lang ng mas maaga na nandito ka pala, kanina pa dapat kita in-invite. Paano mo naman malalaman yun na ilang years na tayong walang contact simula nung maghiwalay tayo? Oo nga no, hindi tayo friends sa Facebook? Hindi. Naging busy na rin kasi tayo sa kanya-kanya nating buhay since then. Tsaka hindi pa uso Facebook noon. Tapos nung sumikat yung Facebook, nawala na yung connection natin. Pero maganda naman yung naging hiwalayan natin, di ba? I mean, pareho tayong nag-decide na di nag-workout yung relasyon natin. Kaya tayo naghiwalay. Oo, busy ka na masyado sa studies mo noon. Samantalang ako, bilang first time makaranas ng puppy love, kinulang sa atensyon. Sa huli, nag-decide tayong tapusin na lang yung relasyon natin kaysa pareho tayong mabaliw. Yeah, ganun na nga yung nangyari. Pero at least, in good terms pa rin tayo kahit papano. Hindi awkward surprisingly. Kaya nga eh, kumbaga, part na lang yun ng history natin. Totoo! So kung hindi ka busy, pa-picture naman ako. O sige, akin na. San ka ba? Dito banda, kunin mo yung view ha. Whole body ba? Ikaw nang bahala. May tiwala naman ako sa'yo. Basta click-click mo na lang tapos magpo-post na lang ako para marami akong pagpilian. Okay, sige. 1, 2, 3. Smile! Pagkatapos ng pagkikita namin yon ay hindi na nawala pa sa isipan ko si Geneva. Wala siyang pinagbago, prime and proper pa rin katulad nung una ko siyang nakita sa unang araw ng pasukan. Hindi ko alam kung bakit pero sa muling pagkikita namin ay parabang may nabuhay sa puso ko noong araw na yon. Pag-uwi sa hotel ay agad kong hinanap ang Facebook ni Geneva at doon ay inisto ko ang profile niya. Mangilan-ngilan lang ang pictures niya online.
Karamihan ay puro mga shared post tungkol sa libro, pusa at mga travel destination. Ang pag-i-stalk kong ginawa kay Geneva sa Facebook ay umabot hanggang sa magdamag dahil pati comments at ilang interactions nito ay binasa ko. At isang napansin ko, Papa Dudut. Mukhang hindi pa siya nagka-boyfriend simula noong nagkahiwalay kami. O baka hindi lang siya masyadong ma-post pagdating sa love life niya. Natuwa ko sa kalamang yon hanggang sa napaisip ako, Papa Dudut. What if magkaroon kami ng second chance? Habang iniisip yon ay aksidente akong nakapag-react sa isa sa mga picture nito from 5 years ago. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Dahil kapag nag-notify yon kay Geneva ay malalaman niyang inesto ko ang account niya. Kaya bago pa man niya makita ang notification ay inunahan ko na siya. Dali-dali ko siyang inad at saka nag-send ako ng message sa kanya. After 5 minutes ay inaccept niya ang friend request ko at nag-reply sa message ko. Pauwi na raw sila that time at sakto ang message ko dahil bored daw siya sa biyahe. Nang gabing yon ay nakapag-usap kami hanggang inabot kami ng umaga. Doon na po nagsimula ang reconnection naming dalawa ni Geneva. Pagkabalik ko sa Metro Manila ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko siyang in-invite para sa isang date, Papa Dudut. Eto, idagdag mo na sa bill. Wag na, ako na. Total ako naman yung nag-invite for dinner. Hindi, I insist. Hati na lang tayo sa gastos. Pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Ikaw na lang taya sa sunod. Okay, sige. Bahala ka. Maganda rin yung style mo, ha? Anong ibig mong sabihin? Ganyan ba style mo para makakuha ng second date? Hindi Kung gusto ko ng second date, mag-i-invite ulit ako. Hindi ko nahihintayin na yung babae ang mag-aya ng date. Bakit? Gusto mo ba ng second date? Wala namang kaso sa akin kahit ilang dates pa yan. Single naman ako eh. Ikaw, baka may problema sa'yo. Baka mamaya may girlfriend ka pala dyan tapos nakikipag-date ka pa sa ibang babae. Don't worry, wala akong girlfriend. Bakit naman? Ewan ko, baka napagod na rin ako sa dating scene. Hirap mag-alaga ng relasyon lalo na kung di naman nag-work. Minsan, akala mo compatible kayo ng partner mo, pero pagtagal, marirealize mo na hindi pala kayo swak. Well, part yun ng pakikipag-date eh. Trial and error, kumbaga. Kung hindi nag-work, wala kayong magagawa. Pero for me, nasa pag-aalaga yan ng dalawang tao. Kung hindi nyo kayang alagaan yung relationship nyo, hindi talaga kayo mag-work. Kaya nga sabi nila, huwag kang pumasok sa relasyon kung hindi ka pa ready kasi sa relasyon, give and take yan. Hindi pwede yung isa lang yung nagmamahal. Hindi pwede yung isa lang yung nag-e-effort. Parang pagsasayaw lang din yan. Para magkaroon kayo ng rhythm, kailangan nasa parehong tempo kayo. Parang ang lalim naman ng pinanghuhugutan ng mga sinabi mo. May failed experiences na rin naman ako pagdating dyan. Kaya marami na rin ako natutunan. Heartbreaks make your heart stronger. Sabi nga nila, kailangan mo magkamali para matuto. Kailangan mo masaktan para sa susunod, mas magiging maingat ka na sa mga bagay-bagay. Totoo rin naman. Pero minsan, meron din namang mga pagkakamali na kaya pa ring ayusin di ba? Oo, lahat naman ng pagkakamali pwedeng ayusin. Katulad na lang nung nasa high school tayo. Marami tayong pagkakamali sa relasyon natin nun, kaya hindi nag-work. Bata pa kasi tayo noon. Hindi pa natin alam yung mga ginagawa natin. Pero pwede pa kaya natin yun ayusin? Ayusin? Ano pa nga ayusin natin dun? Matagal na yun. Hindi, I mean, may chance pa ba na, alam mo na, single ka, single ako. So, Nagpaparamdam ka ba ulit? pwede pa ba? Na-try natin ulit? Bakit naman hindi? Katulad nga ng sinabi mo, pareho tayong single. Basta ba itong gagawin natin, sigurado na. Hindi yung susubok tayo ulit tapos kapag hindi nag-work, titigil agad. Ganun yung nangyari sa atin nun eh. Iba na ngayon, Geneva. Nag-mature na tayo. Iba na ang tingin natin sa mundo. Siguro naman hindi na mauulit yung nangyari noon. Tignan natin. Huwag nating madaliin para wala nang pagkakamaling mangyari. Sige, agree naman ako sa sinabi mo. So, since pumayag kang ligawan kita ulit, paano ba yan? Mas mapapadalas na ang date natin.
Walang problema sa akin, basta share tayo sa gastos, okay lang. Bakit naman? Ayaw mong nililibre ka? Ayoko nung binibaby ako eh. Kaya ko naman ang sarili ko. Ayoko yung mindset na porket babae ako, kailangan ako yung inaalagaan. Wala dapat yan sa gender eh. Lalaki man o babae, dapat inaalagaan talaga. Gusto ko may fair treatment sa relasyon. Dapat na i-reciprocate lahat yung efforts. Wow! Hindi ko yan kakalimutan. Isa sa puso ko yung sinabi mo. Kaya sa susunod na date natin, ako naman magde-decide kung saan at kailan since ako ang magbabayad. Sure, ikaw bahala. Kung ano yung mga bagay na ayaw at gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Huwag ka mag-alala. Mas vocal na ako ngayon kaysa noon. Which is a good thing naman. Ano, tara na? Baka matraffic pa tayo sa daan. Sige, ihatid na kita. Thank you. Papadudot willing naman si Geneva na subukan ulit naming buhayin ang dating relasyon namin na hindi nagtagal dahil masyado pa kami mga bata noon. Pareho naman kaming single noong time na yon kaya wala naman sigurong masama kung bubuksan ulit namin ang mga puso namin para sa isa't isa. Sa loob ng 2 buwan ay niligawan ko si Geneva hanggang sa napasagot ko siya sa pangalawang pagkakataon. Maraming pinagkaiba ng naging relasyon namin noong time na yon kumpara noong bata pa lamang kami. Noong nasa high school pa lamang kami ay parang nangangapa pa si Geneva dahil first time lamang niyang magkaroon ng boyfriend. Ako naman dahil bata pa ay hindi rin ako gaanong nagseryoso pagdating sa pag-ibig. Pero that time noong nagkabalikan kami matapos ang mahabang panahon, ay di hamak na mas nag-mature na ang pagtingin namin sa mundo. Wala nang mga mababaw na misunderstanding at kapag nagkakaroon kami ng problema, ay mas malawak na ang pag-iisip at pangunawa naming dalawa. Papadudot si Geneva yung tipo ng tao na mabait sa mabait pero kayang-kaya rin niyang alagaan ng sarili niya. May sarili siyang prinsipyo at kaya niyang ipaglaban ang sarili niya nang hindi nang lalamang ng tao. Sobrang in love ako sa kanya noon kaya hindi ko tuloy maisip kung bakit nagawa ko siyang hiwalayan. Noong mga bata pa lamang kami. Sa mga sumunod na taon ay naging maayos ang relasyon naming dalawa. Nabalance namin ang personal life at buhay pag-ibig. Sabi nila hindi kayang pagsabayin ang mga tawang career at love life pero sa kaso naming dalawa ni Geneva ay nakaya naming gawin yon. Nasa tao lang talaga ito kung nasa maayos ba na lugar ang priorities nila sa buhay. Sa amin ni Geneva, alam namin ang lugar namin, estado ng relasyon at ang mga goal namin sa buhay kaya kami nagtagal. At sa pagsasama namin yon ay nagkaroon ng blessing noong nagdalang tao si Geneva, Papadudot. Bago pa man ipanganak ni Geneva ang panganay namin ay naisipan naming magpakasal. Simpleng wedding lang ang naganap at tanging kamag-anak at close friends lang ang dumalo sa kasal. Naisip kasi namin Papadudot na mas magandang maging praktikal na lamang. Ang importante naman sa kasal ay ang pag-iisang dibdib namin ni Geneva at hindi ang mga damit o kung anumang marangyang pagkakagastusan. Sa halip kasi na sa kasal ubusin ang ipon namin ay mas magandang gastusin na lamang namin ito para sa mga pangangailangan ng baby namin. Baby boy ang ipinagkaloob sa aming anak na pinangalanan naming Joseph. Bilang bagong magulang ay mahirap ang naging adjustment namin ni Geneva. Wala kaming kaideya-ideya kung papaano ba bumuhay ng isang bata dahil hindi pa naman namin ito naranasan. Nahirapan man ay mabilis din naman naming natutunan kung paano ang maging magulang kay Joseph. Sa tulong na rin ng mga kakilala at mga nababasa namin sa internet. Noong first time ngang magkasakit ni Joseph ay halos hindi kami nakatulog ni Geneva dahil buong magdamag namin siyang binabantayan. Mabuti na lamang at may kaalaman ako sa medisina. Kahit papaano ay kaya kong bigyan ng karampatang first aid ang anak namin kapag nagkakaroon ito ng sakit. Pero dumating ang araw kung saan ay nagkaroon ng mataas na lagnat si Joseph. Dahil hindi naman namin malaman kung ano ang nararamdaman nito, ay minabuti naming dalhin na lamang sa ospital ang anak namin.
para masuri siya ng Doktor Papa Dudut. Ilang oras pa kaya bago natin malaman kung ano yung sakit ni Joseph? Maya-maya lang, meron na silang findings. Malalaman ba talaga nila kung anong problema kahit x-ray lang yung kinuha? Actually, for confirmation lang minsan yung x-ray. Katulad sa pneumonia, kapag na-check na ng doktor yung bata based sa symptoms, may initial findings na sila. Magdadagdag lang sila ng iba pang tests para ma-confirm kung tama yung diagnosis nila. Pneumonia kaya yung sakit ni Joseph? Yun din ang hinala ko eh. Pero paano naman mahahawa si Joseph ng sakit kung hindi naman natin siya inilalabas? Nasa bahay lang kami lagi eh. Yan din ang palaisipan sa akin eh. Pero, naaalala mo pa ba last week nung nagpunta tayo kina mama at papa? Nung bumisita tayo sa bahay nyo? Oo, masyadong naaliw yung mga kamag-anak ko dun. Pinagpasapasaan nila si baby. Pwedeng dun siya nahawa ng virus o bakterya. Grabe. Ganun ba kadaling mahawa ang bata? Akala ko ba malakas ang immune system ng mga baby? Malakas ang immune system nila, pero hindi pa rin natin maiiwasang mahawaan siya ng ibang tao. 3 kasi yan eh. Kapag pneumonia ang pinag-uusapan, pwedeng dahil sa virus, sa bacteria o fungal infection. Alin doon ang pinakamalala? Madali lang gamutin ang pneumonia, lalo na kapag nasa early stage pa lang. Kung dahil yan sa virus, gamot lang ang katapat niyan. Sana bumalik na yung doktor. Kanina pa ako nag-aalala eh. Nasa ospital na tayo. Sila na ang bahala kay baby. Magtiwala ka na lang sa kanila. Alam nila ginagawa nila. Ganito pala maging magulang, nakaka-stress. Ngayon, gets na natin kung bakit napaka-overprotective sa atin ng mga magulang natin noon. Oo nga eh. Akala ko noon, OA lang sila. Pero ngayong ako na mismo yung nasa lugar nila, overthink talaga ng malala. Tama nga yung sinasabi nila na gagawin ng magulang ang lahat para sa kapakanan ng kanilang anak. Tsaka lang talaga mababagong perspective mo kapag nagkaanak ka na mismo. Sa susunod, mas maging maingat na lang tayo pagdating kay Joseph. Huwag muna natin siyang iharap sa maraming tao. Lalo na ngayon, ang daming sakit na nagkalat dyan. Mahirap din namang sisihin yung mga kamag-anak mo kasi first time lang din naman nilang makita si Joseph nung nagpunta tayo dun. Oo, gets ko rin naman sila. Hindi ko naman sila sinisisi. Hindi ko lang din kasi inaasahan na mahahawaan siya ng sakit doon. Next time, alam na natin kung anong gagawin. Nangangapa pa tayo eh. Kaya hindi talaga maiiwasang magkaroon ng pagkakamali. Hirap talaga kapag may buhay nang nakaasa sa'yo. Nasanay na ako dyan. Marami ng buhay ang inaasa sa akin sa ospital eh. Siyempre, nurse ka. Pero iba pa rin kapag buhay na ng kadugo mo yung nakaasa sa'yo eh. Sa inyo, okay lang kahit ano mangyari kasi hindi nyo naman kakilala yung mga inaalagaan yung pasyente. Hindi ganun yun. Hindi porket hindi namin kamag-anak yung mga pasyente namin, hindi na kami apektado. Apektado pa rin kami kasi syempre, tao pa rin yun eh. Tao rin kami. At kapag nagkakaroon kami ng pasyenteng hindi nakakasurvive, mabigat din yun sa dibdib. Pero proud ako sa profession mo. Kayo yung isa sa pinaka-importanting tao sa mundo ngayon dahil kumbaga kayo yung nagbibigay ng second chance sa mga tao lalo na kung life and death situation yung pinag-uusapan. Kaya nga ako pumasok sa medical field dahil dyan eh. Ano kayang update? Mako-confine kaya si Joseph? Tanungin mo na kaya, total kakilala mo naman yung doktor niya. Sige. Ikaw na muna magbantay kay Joseph. Makikibalita lang ako sa labas. Okay, sige. Lumabas na pneumonia nga ang sakit ng anak namin, Papa Dudut. Agad naman siyang ginamot ng doktor at mabilis na bumaba ang lagnat nito. Pagka-discharge ay niresetahan kami ng gamot para ipagpatuloy ito sa bahay. Akala namin noon ay magiging okay na ang bata dahil malaki ang tiwala ko sa doktor na tumingin sa kanya. Pero sa mga sumunod na araw ay biglang bumalik ang lagnat nito at mas lumala pa ang estado ni Joseph. Overnight ay bigla itong nahirapang huminga at nagsimulang magsusuka. Mataas din ang heart rate niya at nung nagsimulang mag-iba ang kulay ng balat nito ay itinakbo na namin siya kaagad sa ospital. Pagdating sa ospital ay natagalan pa bago natignan si Joseph dahil tinawagan pa nila ang doktor nito. Wala pang 1 oras ay ibinalita na sa amin ng doktor na papunta na pala sa septic shock
ang bata. Ginawa raw nila ang lahat ng makakaya nila pero sa uli binawian na ng buhay si Joseph. Noong time na yon ay ayaw mag-sink in ng balitang yon sa isipan ko. Sobrang in denial ako dahil nitong nagdaang araw ay okay na ang baby namin. Sa sobrang pagkabigla ay parang tumigil ang mundo ko. Hindi nag-function ang utak ko at saka ko na lamang na-realize na totoo nga ang nangyari noong nakita kong halos mapaupo na sa sahig ng ospital si Geneva habang umiiyak. Papadudot 8-month-old lang si Joseph noon at nangyari ang pagkamatay niya 3 araw bago magpasko. Geneva, okay ka lang? Hindi. Hindi ako okay, Sam. Bukas na ang libing ng anak natin, paano ako magiging okay? Ayaw mo bang magpahinga na muna? Maaga pa tayo bukas. Hindi ako pagod. Buong araw lang naman ako nakaupo rito sa tabi ng kabaong ni Joseph eh. Bakit ko kailangan magpahinga? Baka lang gusto mong magpalit muna tayo ng pwesto. Ako muna magbabantay dyan. Para kung gusto mong magunat ng katawan o kumain, maligo, matulog. Ilang araw ka ng puyat eh. Hindi ako aalis dito. Hindi ko iiwan ang anak ko. Geneva, Ano bang gusto mong gawin ko, Sam? Hayaan mo na muna ako rito. Gusto ko pa makasama ang anak ko, bakit ba? concerned lang naman ako sa kalusugan mo eh. Ayoko magkasakit ka. Mas maganda nga yun eh, para mamatay na rin ako. Geneva naman. Ginawa ko naman lahat eh. Naging maingat naman akong ina. Naging maalaga naman ako. Hindi naman ako nagpabaya eh. Oo, alam ko. Naging mabuti kang nanay kay Joseph. Alam ko yun kasi nakita ko mismo kung papaano mo inalagaan ang anak natin. Pero bakit? Bakit wala na siya? Bakit nakahiga na siya sa kabao ngayon? Dapat sinunod ko na lang yung kutob ko. Dapat itinakbo ko na agad siya sa ospital na bumalik yung lagnat niya. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi mo naman alam eh. Yun nga yung point, Sam. Dahil sa kabobohan ko, namatay ang anak ko. Hindi mo kasalanan yung nangyari, Geneva. Huwag mong sisihin sarili mo. Kung may dapat mang sisihin, ako yun. Ako yung nurse. Inaaral ko yung mga bagay na yan. Tapos, ako yung walang nagawa. Ang hirap lang tanggapin. Alam ko, pero kailangan nating maging matatag. Hayaan mo muna ako magluksa. Hayaan mo muna ako maging mahina dahil sa ngayon wala pa ako sa lugar para maging matapang. Hindi ko patanggap. Hindi ko patanggap na wala ng anak natin. Hindi naman bawal maging mahina eh. Pero hindi rin maganda na pinapabayaan mo yung sarili mo dahil sa nangyari. Geneva, ayoko makita ka nagkakaganito. Magluksa tayo pero alagaan din dapat natin mga sarili natin. Kaya mo bang gawin yun? Susubukan ko. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo sa akin, ipagluluto kita. Kahit ano. Hindi gumagana ang isip ko ngayon. Ipagluluto kita ng pagkain pero kailangan mong ubusin yung lulutuin ko, okay? Maiwan muna kita. Magluluto lang ako. Sam, Ano yun? pwede bang humingi ng pabor? Anong pabor yun? Pwede bang i-extend muna natin yung burol ni Joseph? Hindi ba pwedeng makasama muna natin siya kahit hanggang sa bagong taon lang? Pero sabi nila mama, bawal daw yun eh. Hindi raw magandang salubungin ng bagong taon na may patay. Wala akong pakialam sa pamahiin na yan. Gusto ko pa makasama si Joseph ng mas mahabang panahon. Titingnan ko kung anong pwedeng gawin. Nakaschedule na rin kasi lahat eh. Please? Susubukan kong kontakin yung simbahan, pati na rin tong chapel. Baka sakaling mapakiusapan ko sila. Salamat. Kakausapin ko sila. At kapag na-extend yung burol, mangako ka sa akin na matutulog at kakain ka on time, okay? Pangako. Okay, sige. Susubukan ko pero hindi ko maipapangako na mapagbibigyan tayo. Lalo na't busy na rin ang mga tao ngayon. Subukan mo lang, please. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Antayin mo ako rito. Dadalang kita ng pagkain mo.
Malaki ang naging epekto ng pagkawala ni Joseph sa relasyon naming mag-asawa, Papa Dudut. Para bang sa mga sumunod na buwan ay hindi na namin na-enjoy ang buhay. Noong nagbagong taon nga ay sa halip na mag-celebrate ay natulog na lamang kami ng maaga. Hindi kaya ng puso naming salubungin ang bagong taong wala na ang anak namin. Pakiramdam kasi namin ay parang wala kaming karapatang magsaya dahil napabayaan namin si Joseph. Mabuti na lang at noong oras na yon, na sobrang napanghihinaan kami ng loob ng asawa ko ay nandoon ang mga kamag-anak at kaibigan namin na naging sandalan at suporta namin sa aming pagluluksa. Sa mga sumunod na taon ay parang lagi nang may puwang sa buhay namin na hindi mapunan-punan. Hindi namin namamalaya na dahil sa nangyari ay unti-unti na naming napabayaan ni Geneva ang pagsasama namin. Ang bawat araw ay naging mabagal. Saka na lang kami napapanatag tuwing natutulog kami dahil yon lang yung time na hindi namin nararamdaman ang sakit ng pagkawala ng anak namin. Pero tuwing gumigising kami, agad din kaming binabalot ng lungkot. Matagal bago namin natanggap ang katotohanan na matagal bago namin napatawad ang mga sarili namin. Sa mga panahon na nagluluksa kami, ay nalayo ang loob sa akin ni Geneva. Nagbago ang ugali nito. Naging malungkutin siya at tahimik at doon ko napansin na nagpatuloy ang pagkasira ng pamilya namin simula noong namatay si Joseph, Papa Dudut. Dahil sa mababang moral naming pareho ni Geneva, napabayaan namin ang buhay namin bilang mag-asawa. Parang bumabangon na lamang kami para gawin ang mga dapat gawin. Ako mismo ang nakasaksi kung papaano unti-unting nawala ang ningning sa dating masayang mga mata ng asawa ko. Inamin sa akin ni Geneva na para bang wala na raw purpose ang buhay niya. Trabaho niya ang maging ina sa anak namin pero hindi man lang daw niya nagawa yon ng maayos. Siyempre, Papa Dudut, hindi ko hinayaang ganon ang maramdaman ni Geneva. Araw-araw kong pinapaalala sa kanya kung gaano siya kabuti at kagaling na ina. Walang may gusto sa nangyari at kahit anong pagsisisi pa ang gawin namin ay hindi na nito may babalik pa ang buhay ni Joseph. Kung sabayan ko si Geneva sa kanyang kalungkutan ay hindi maghihilom ang mga sugat namin. Kaya ako na ang kusang bumangon para tulungang makatayo at makabalik sa dati ang asawa ko. Bilang padre di pamilya, ayoko maging ang asawa ko ay mawala sa akin kaya ginawa ko ang lahat para sabay naming magamot ang sugat sa pareho naming puso. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang hilahin kami pababa ng trahedyang nangyari sa buhay namin. Ako ang nagsilbing motivation ni Geneva para magsimula ulit at hindi ako pumayag na hindi ko may babalik ang dating Geneva na malakas, matapang at puno ng positibong pananaw sa buhay. What if lumabas kaya tayo this weekend? Tagal na tayong di namamasyal eh. Marami akong trabaho dito sa bahay eh. Magliligpit pa ako ng gamit. E di sa susunod na weekend, kung kailan hindi ka busy, sabihin mo lang sa akin para makapagpaalam ako sa trabaho. Wag na. Wala pa ako sa mood magsaya ngayon. Tulungan na lang kita. Ano ba yung mga ginagawa mo? Nagliligpit ng ano? Basta. Tapos na akong kumain, maiwan na kita rito ah. Maliligo pa ako. Sandali, tapos ka na? Hindi man lang nabawasan yung pagkain sa pinggan mo ah. Hindi ako masyadong gutom. Wala akong gana. Kahapon yan din ang sinabi mo. Wala nang nutrients na nakukuha yung katawan mo. Kaya lagi kang walang gana sa ibang bagay. Sam, alam natin ang dahilan kung bakit wala akong gana sa buhay ngayon. Alam ko, pero hanggang kailan mo gagawin to? Hanggang kailan mo planong parusahan yung sarili mo dahil sa nangyari? Hanggat kailan ko gusto. May problema ba ron? Oo, marami. Hindi maganda tong ginagawa mo sa sarili mo. Sabi mo magluksa ako hanggat kailan ko gusto. Hanggang ngayon nagluluksa pa rin ako sa pagkamatay ni Joseph. Ngayon bawal bang gawin yon? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ilang buwan na yung lumipas. Kahit sana naman may makita akong improvement.
Huwag mo akong pangunahan sa mga nararamdaman ko kasi hindi mo alam kung ano yung araw-araw na tumatakbo sa isipan ko. Nawalan din ako, Geneva. Masakit din para sa akin yung nangyari. Oo, anak mo siya. Nakasama mo siya ng 8 buwan, pero ako mas mahaba ang pinagsamahan namin ni Joseph dahil dinala ko siya ng 9 na buwan bago natin siya nakasama. Magkaiba tayo ng nararamdaman, Sam. So ano to? Kompetensya na kung sino yung mas matagal na kasama ng bata? Ikaw naman na nagsimula eh. Hindi porke tanggap mo na wala na si Joseph, ibig sabihin nun ay matatanggap ko na rin yung nangyari. May kanya-kanya tayong proseso ng pagluluksa at magluluksa ako hanggat kailan ko gusto. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko matatanggap na wala na ang anak ko. Sorry, hindi kita pinipilit na tanggapin ang nangyari. Hindi rin totoo na nakamove on na ako mula sa pagkawala ni Joseph. Ako rin naman, may mga panahon na nagsisisi ako, nangihinayang. Siguro nga, totoo na mas masakit para sa iyo yung nangyari dahil mas mahaba yung naging pagsasama niyong mag-ina. Literal na ikaw ang bumuo sa kanya eh. Gusto kong maghili ang puso mo at kung hindi ka pa ready, okay lang. Katulad nga ng sinabi ko noon, walang mali sa pagiging mahina. Walang mali sa pagiging malungkot pansamantala. Pero hindi pwedeng manatili ka na lang na mahina at malungkot dahil hindi ka makakaahon sa kinaroroonan mo kung habang buhay mong dadali ng sakit. Nasasaktan ako tuwing nakikita kitang nagkakaganito. Araw-araw, ipinapanalangin ko na sana bumalik na tayo sa dati kasi namimiss ko na yung asawa ko. Pasensya ka na. Hindi ko naman ginusto na ganito yung maramdaman ko eh. Sobrang sakit lang talaga para sa akin. Sorry, alam ko pati ikaw nasaktan din sa nangyari. Sorry kung bigla na lang ako nag-shutdown. Susubukan ko. Susubukan ko, Sam. Salamat. Gusto ko na ulit makita yung babaeng matapang at independent na nakilala ko. Gusto ko nang bumalik yung dating Geneva. Hindi man ngayon pero sana makita ko na ulit siya. Salamat sa pag-intindi. Maiwan na kita. Matutulog ka na ba pagkatapos mong maligo? Oo, sana. Pagod na tong katawan ko. O sige, magpahinga ka na. Pero bukas, pwede mo ba akong samahan? Saan? Sa simbahan. Matagal ka nang di nagpupunta sa simbahan. Samahan mo ako bukas. Okay, sige. Sasamahan kita. Ganun na nga po ang ginawa namin ni Geneva, Papa Dudut. Nagtulungan kami para makabangon mula sa nangyari sa aming pamilya. Pilit namin kinalimutan ang masamang pangyayaring yon sa buhay namin at sinubukan itong ibaon na lamang sa nakaraan sa pamamagitan ng paggawa ng bagong memories. May times na nagkakaroon kami ng relapse, lalo na tuwing may mga importanteng okasyon sa buhay namin at naaalala naming hindi na kami kumpleto. Pero time heals, ika nga nila. Dahil unti-unti ay natanggap din namin ang katotohanan na wala na talaga si Joseph. Nag-focus ako sa trabaho para makalimot samantalang si Geneva naman ay naghanap ng mga bagong pagkakabalahan para maibsan ang kanyang pangungulila. Thankfully ay nagkaroon ng magandang balita sa buhay namin matapos ang mahabang kalungkutan noong nalaman naming buntis si Geneva. Sobrang saya naming pareho dahil nagkaroon kami ng second chance para maging magulang ulit. That time, babae naman ang naging anak namin, Papa Dudut, at pinangalanan namin itong Lorraine. Sa pagkakataong yon, ay doble-doble na ang ginawa naming pag-iingat para sa pangalawang anak namin. Inespoil namin siya sa lahat ng bagay, ginawa namin ang lahat para hindi na maulit pang nangyari kay Joseph. Kaunting kagat lang ng insekto o lamok ay agad naming ginagamot ang bata. Mapaubo man o sipon, sakit ng tiyan at kung ano-ano pang tipikal na sakit ng bata ay nagiging okay na kami pagdating doon dahil ayaw na naming maulit pa ang nangyari noon. Sa kabutihang palad ay napalaki naman naming maayos na bata si Lorraine sa sumunod na 9 na taon, Papa Dudut. Salamat po. Keep the change na lang po. Oh, ayun na yung favorite mong puto bumbong. Salamat, Daddy!
Isa lang po binili nyo? Wala po kayong binili para sa inyo ni Mami? Sa susunod na lang. Busog pa ang daddy mo eh. Ako naman pass muna kasi kumain na ako niyan kahapon. Ikaw hindi ka ba nagsasawa dyan? Araw-araw ka nang kumakain yan ah. Mamaya maging kakulay mo na yung puto bongbong, sige ka. Never po ako magsasawa sa puto bongbong. Ito na po yung best food sa buong mundo. Ay sus, basta talaga simbang gabi. Automatic nang may kasamang puto bumbong no. Kaya nga mas maaga pa tong nagigising kaysa sa atin eh. Puto bongbong lang yata habol mo kaya ka nagsisimbang gabi. Hindi po. Siyempre nagpupunta po ako sa church para mag-pray kay Jesus. Ano namang pinipray mo? Na ano po, sana po maging healthy kayong dalawa ni Mami. Ah, ang sweet naman ng baby ko. Alam mo ba na kapag nakompleto mo raw ang simbang gabi, magagrant yung wish mo ngayong Pasko? Talaga po? Oo. Kaya po siguro hindi natupad yung hiling ko last year kasi hindi natin nakumpleto yung simbang gabi. Teka, hindi ba natin nakumpleto yung last year? Hindi yata. Hindi ko na rin maalala eh. Hindi po natin nakumpleto. Nakasulat po yun sa diary ko, kaya alam ko po yun. Last year po kasi, may work po sa hospital si Daddy. Tapos, puyat ka rin po, Mami, kaya po hindi tayo nakapunta. Tanda mo pa talaga yun? Opo, kaya please po, kumpletuhin natin tong simbang gabi ngayon para naman po makahiling po ako sa Pasko. Ano bang hiling mo sa Pasko? Secret po, baka po hindi magkatotoo eh. Sabihin mo na. Promise ko, kukompletuhin natin ngayon ang simbang gabi para magkatotoo yung wish mo. O sige na nga, sasabihin ko na nga po. Ang hiling ko po ngayong Christmas, sana po magkaroon na ako ng baby brother. Gusto mo pa magkaroon ng kapatid? Opo, palagi ko po yan pinagpe-pray bago ako matulog eh. Ayaw mo bang maging only child? Para ikaw lang ang princess namin? Gusto ko po nang may kalaro ako eh. Ang boring po sa bahay kapag pareho kayong busy ni Mami. Hayaan mo, ako na lang magiging playmate mo. Ayoko po. Gusto ko po baby brother. Lagot ka, gusto pa raw ng isa oh. Kasalanan mo to eh. Sinabi mo pa kasi na kailangang humiling kapag nakumpleto yung simbang gabi. Napasubo tuloy tayo. Hindi ko naman alam na kapatid pala ang gusto nito. Kala ko, laruan o gadget lang yung wish niya. Para sana magka-idea ako kung anong ireregalo ko sa kanya sa Pasko eh. Paano ko ibabalot yung baby niyan? Paano ka makakabuo ng baby na aabot sa Pasko? Yun ang problema. Eh di next year na lang. Seryoso ka? Siraulo ka talaga. Bakit? Ayaw mo na ba? Hindi sa ayaw. Ang tanong, kaya ko pa ba? Magfo-42 na ako next year. Hindi na kaya ng katawan ko magkaanak ulit. Ikaw na lang kung gusto mo. Eh kung pwede lang sanang magbuntis ang lalaki. Ako na lang yung magbubuntis. Daddy, Mami, naririnig ko po kayo. Okay lang naman po kung hindi na ako pwedeng magkaroon ng kapatid. Bigyan niyo na lang po ako ng tablet. O ayan, narinig mo, humihirit. Tablet daw. Tignan natin kung makakapunta si Santa sa atin ngayong Pasko. Baka bigyan kanya ng tablet. Pwede rin pong papi para naman po meron akong kalaro. Mas maganda nga yun. Matagal ko na rin gusto magkaroon ng aso. O sige, mag-a-adapt tayo ng papi in one condition. Ano po yun? Need mong makumpleto ang simbang gabi, okay? Oo naman po! Wala pong problema yon. Basta ba hindi kayo masyadong busy ni Mami eh. Para po may kasama akong pumunta sa church. Yun naman pala eh. No problem yan. O siya, umuwi na tayo. May pasok pa ang daddy mo mamaya. Simula pagkabata, Pasko na ang pinaka-paborito kong holiday sa buong taon. Yun kasi yung panahon kung kailan overwhelming ang saya na nararamdaman ng buong pamilya namin. Pakiramdam namin ay napaka-positibo ng lahat. Puno ng energy at lahat ng tao'y masaya't nagdiriwang. Taon-taon ay sinisiguro kong nagkakaroon ako ng time na makasama ang pamilya ko lalo na tuwing Noche Buena. Naging bonding time na namin bilang pamilya ang paghahanda ng pagkain at pagkakaroon ng family bonding habang nag-aantay na sumapit ang 12:00. Minsan nagmo-movie marathon kami. May pagkakataon naman na naglalaro kami ng board games every year
ay sinisiguro naming mas enjoy ang bawat Pasko kesa sa nakaraang taon. Pagsapit ng Noche Buena, salo-salo kaming kumakain sa mga masasarap na handa at tuwing nangyayari yon, isang bakanting upuan ang inilalaan namin sa hapagkainan para sa anak naming si Joseph. Wala na siya sa buhay namin pero gusto namin ni Geneva na tuwing Pasko ay may espesyal na lugar ang panganay namin sa aming pamilya. Sa ganong pagkakataon ay nararamdaman namin na mas buo kami bilang pamilya. Gusto naming ipakita na kailanman ay hinding-hindi mawawala sa puso namin si Joseph. Pero papadudot ang hindi ko inaasahan noong taong yon. Sa halip na isang bakanting upuan lang ang kailangan kong ihanda sa pagsapit ng Pasko, ay 2 upuan pala ang mababakante sa mismong araw ng Noche Buena. Katatapos lang ng simbang gabi noon, tuwang-tuwa si Lorraine dahil sa wakas ay makakapag-wish na siya dahil nakumpleto na niya ang pagsisimba simula noong nagsimula ang simbang gabi. Dala ang paborito ni Lorraine na puto bumbong, ay pauwi na kami noon at nagdesisyon na kung ano ang mga pelikula na papanoorin namin buong araw habang naghihintay para sa Noche Buena. Nakahanda na rin ang grocery list ni Geneva dahil marami siyang planong lutuin noong araw na yon. Sobrang saya ko noon dahil kompleto ang pamilya ko. Wala kaming problema, wala kaming inaalala. Ang mga regalo namin para sa isa't isa ay nakabalot na at naghihintay na sa bahay. Nakaredy na rin ang mga pailaw na sisindihan namin pagsapit ng hating gabi. Habang binabagtas namin ang daan pauwi at nakikinig sa mga classic na Christmas songs, ay isang pick-up ang biglang bumangga sa sasakyan namin. Napuruhan ang likod ng sasakyan kung saan ay nakaupo si Lorraine. Pagkaramdam ko sa impact ng banggaan ay biglang lumubog ang puso ko. Agad na pumasok sa isipan ko ang anak ko. Natakot ako para sa kanya at biglang nanumbalik ang bigat ng puso ko 9 years ago nung nabalitaan kong patay na si Joseph. Ayokong mangyari ulit yon, Papa Dudut, pero yon ang nasa isip ko habang nagpapaikot-ikot ang sasakyan namin. Kahit nahihilo ay agad akong lumabas ng sasakyan para i-check ang anak ko. Duguan nito at wala nang malay. Agad ako nagsagawa ng first aid samantalang tumawag na noon ng tulong si Geneva. Mabilis kaming nakarating sa ospital at doon ay agad na binigyang lunas ang anak namin. Sam, okay ka na ba? Oo, na-dislocate lang tong braso ko pero hindi na kailangang operahan. Mabuti naman. Ikaw, okay ka lang ba? Wala ka bang sugat? Wala, may ilang galos at pasalang ako. Malaking tulong yung suot kong seatbelt kaya hindi ako napuruhan. Salamat sa Diyos at okay ka lang. Si Lorraine? Wala pa siyang malay. Natahi na yung sugat niya sa braso. Tinamaan siya ng bubog eh. Kinukunan na siya ng CT scan ngayon para malaman kung may internal damage ba siya. Diyos ko, bakit ba ito nangyari kung kailan magpapasko? Kasalanan ko to eh. Aksidente yun nangyari at wala kang kasalanan dun. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Maayos na naging pagpapatakbo mo ng sasakyan. Kung may kailangan managot, dapat yung pick-up yun. Hindi nagminol sa intersection yung driver eh. Ano palang balita tungkol dun? Kumusta yung mga sakay ng kabilang sasakyan? Wala naman daw napuruhan sa kanila. Nakausap ko yung driver. Nandito rin sila sa ospital ngayon. Maya-maya may pupuntang pulis dito para mag-imbestiga. Gusto ko silang makausap. Nasaan sila? Sam, wag na. Pasko ngayon. Malala na tong nangyari sa atin kaya hayaan mo na lang muna sila. Paano ngayaan? Hanggang ngayon wala pang maalay ang anak natin dahil sa kanila. Nasira raw yung brake ng sasakyan nila. Nakausap ko na. Humihingi na sila ng tawad sa nangyari. Tutulong naman daw sila sa mga gastos natin dito sa ospital. Hindi nila tayo tatakbuhan. Dapat lang. Kapag may nangyari talaga kay Lorraine, pananagutin ko sila. Walang mangyayaring masama kay Lorraine. Magtiwala ka lang sa Diyos. Sabihan mo ko kapag nandito na yung mga pulis. Gusto ko magsampa ng kaso sa mga bumangga sa atin. Reckless driving yun. Sam, wag mo na munang isipin yan. Mag-focus na lang muna tayo kay Lorraine. Hindi maganda na galit at sama ng loob yung nananaig sa emosyon natin ngayon.
Ang kailangan natin, kumalma, okay? Huminahon ka muna. Dapat nasa bahay na tayo ngayon eh. Dapat nagpe-prepare na tayo para sa Noche Buena. Hindi dapat tayo nandito ngayon. Wala na tayong ibang magagawa kundi harapin kung ano man tong nangyayari sa atin ngayon. Kapag bumalik na si Lorin, pwede naman nating dalhin yung handa natin dito, di ba? Dito tayo mag-celebrate ng Pasko. Paano tayo makakapag-celebrate kung ganito ang estado natin ngayon? Kung gusto, may paraan. Pwedeng-pwede tayo mag-celebrate kahit ganitong nangyari sa atin. Pero paano kung may Huwag masamang... mong isipin yan. Walang mangyayaring masama kay Lorin, okay? Makakaligtas siya. Hindi ko kakayanin, Geneva. Kapag mawala na naman tayo ng anak. Huwag naman sana. Hindi na tayo mawawalan. Hindi ako papayag na mangyari ulit yon. Natuto na tayo sa nangyari dati, di ba? Gawin natin ang lahat para maligtas si Lorin. Magtiwala tayo sa mga gumagamot sa kanya at manalig tayo sa Diyos. Tsaka malaki raw yung naitulong ng first aid na ginawa mo sa kanya kanina eh. Napahinto mo agad yung pagdurugo ng sugat niya eh, kaya hindi siya gaanong nawalan ng dugo. Mabuti naman kung ganun. Natawagan mo na ba sina mama at papa? Alam na ba nila yung nangyari? Oo, na-update ko na sila. On the way na raw sila. Nagpadala ko ng damit para makapagbihis tayo. Sabihan mo silang mag-ingat. Oo, papaalalahanan ko ulit sila mamaya. Halika na, pumunta na lang muna tayo sa kwarto ni Lorin. Doon na tayo maghintay. Sige. Ikaw, wala bang masakit sa'yo? Magpacheck ka muna kaya. Okay lang ako, walang masakit sa akin. Sure ka? Oo, na-check mo na ako kanina, di ba? Gusto ko lang makasiguro. Huwag mo na akong alalahanin. Okay na okay ako. Nang gabing yon ay sa ospital na kami nag-celebrate ng Pasko. Malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil kahit sugatan ay kumpleto at safe na ang pamilya ko. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Panginoon noon dahil okay ang anak ko. At hindi ito nagkaroon ng internal injury na unang ikinabahala ko, Papa Dudut. Akala ko talaga noon ay mawawalan na naman ako ng anak. Kapag nangyari yon ay hindi ko na talaga kakayanin. At baka mabaliw na lamang ako. Habang nagpapahinga sa ospital ay bigla akong ginising ni Geneva kakatapos lang noon ng kasiyahan matapos mag-celebrate ng Pasko ang lahat. Mag-uumaga na noong sabihan ako ni Geneva na hindi maganda ang pakiramdam niya. Bigla na lang itong nagsusuka. Masakit daw ang ulo niya at nahihilo siya. Saka lang nag-sink in sa akin ang isang realisasyon. Sa sobrang pag-aalala ko kay Lorin ay hindi ko na-check ang asawa ko pagkatapos ng aksidente. Wala din naman kasi siyang anumang matinding sugat na tinamo maliban sa mga pasa at galos. Sa katunayan ay siya pa ang nagbantay sa amin habang pareho kaming ginagamot ng mga doktor ni Lorin. Akala ko ay okay lang ang asawa ko. Pero noong nalaman kong may masama itong nararamdaman, ay agad akong nagpatawag ng nurse. Bago pa man sila makarating ay nawala na ng malay si Geneva at nag-seizure na siya, Papa Dudut. Agad siyang tinignan ng doktor at makaraan ng ilang oras ay dumating sa akin ang balitang wala na ang asawa ko. Nagkaroon daw siya ng internal bleeding sa utak at huli na ang lahat. Ayon sa doktor ay hindi siguro agad naramdaman ni Geneva na may dinadamdam siyang sakit dahil na rin sa adrenaline at sobrang pag-aalala para sa amin ng anak ko. Papadudot muling gumuho ang mundo ko ng araw na yon. Kung kailan Pasko ay muling nalagasan na naman ang pamilya namin, Papadudot. Simula noon ay nag-iba na ang tingin ko sa Pasko. Daddy, sisindihan ko na ba yung kandila para kina Mami at Kuya Joseph? Okay, sindihan mo na. Pe-prepare ko lang tong Bake Mac. Ayan, nasindihan ko na. Wow! Ang bango naman itong kandila. Scented candle yan. Favorite scent yan ng mami mo. Lavender. Tapos, ano naman po itong kay Kuya Joseph? Ano ba? Hindi ko na maalala eh. Ano bang nakalagay dyan? Sandali lang po, check ko. Baby powder po ang nakalagay eh. Oo. Baby powder nga.
Ano, amoy baby ba? Parang medyo sweet siya, Daddy. Parang amoy ng cologne. Talaga ba? Opo! Daddy, tulungan ko na po kayo dyan. Ano po bang pwede kong ayusin? Ilagay mo na yung mga plato sa table. 4 lahat yan ha. Okay po. Akin na lang tong reindeer na plato. Tapos sa inyo naman po yung may Santa Claus. Tapos para kay Mami naman tong plate na may snowman. At kay Kuya Joseph naman yung may design ng Christmas tree. Eh yung upuan nila Mami at Joseph, naayos mo na ba? Hindi pa po, pero isusunod ko na po, Daddy. Ayan, complete na. O heto, ready na rin yung pagkain natin. Maupo ka na. Sige po. Ang konti lang ng food natin ngayon, Daddy, no? Tayo lang naman ang kakain eh. Ano, kain na tayo para makanood tayo ng fireworks mamaya. Sige po. Oh, pray muna tayo bago kumain. Sige po, Daddy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng buhay at sa mga pagkaing ipinagkaloob ninyo sa amin. Sa gabing ito ng bisperas ng Pasko, kami po'y nagpapasalamat sa pagdiriwang ng pagdating ng aming tagapagligtas, si Jesus. Naway maging daan ang aming pagtitipon para magkaisa sa pagmamahal, pagkakaisa at pagpapatawad. Pagpalain po ninyo ang aming pagkain at ang bawat isa sa amin. Sa pagkakataong ito, inaalala rin po namin ang mga mahal naming pumanaw, lalo na po sa araw na to, sa anibersaryo ng pagpanaw ni Geneva at Joseph. Kami po'y nagdarasal para sa kanilang mga kaluluwa. Naway maramdaman nila ang iyong kapayapaan at pag-ibig sa kabilang buhay. Gabayan po ninyo kami sa patuloy na pag-alala at paggalang sa kanilang mga alaala. Lord, sana po maging happy ang Christmas ni na Mami at Kuya Joseph dyan sa langit. Nag-prepare po kami ng space para po sa kanila dito. Ang hiling ko po ngayong Pasko, sana po maging masaya na ulit si Daddy katulad ng dati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bakit naman yun ang winish mo para sa akin? Hindi ba ako happy? Parang hindi po kasi kayo happy eh. Happy naman ako kasi nandyan ka. Medyo malungkot lang kasi hindi tayo kompleto. Pero masaya ako ngayon. Daddy, miss niyo na po ba si Mami? Oo naman. Miss na miss ko na ang mami mo. Sobra. Miss ko na yung taon-taon na panonood natin ng mga Christmas movie. Miss ko na yung mga luto niya. Miss ko na siyang yakapin. Ako rin po, miss ko na rin po si Mami. Ipag-pray na lang natin siya palagi na sana happy na siya sa heaven kasama ang Kuya Joseph mo. Sa tingin mo po ba, Daddy, nag-celebrate din kaya sila ng Christmas sa heaven? Oo naman. Sigurado akong magkasama sina Mami at Joseph doon ngayon. Nasa isang table din sila katulad ng ginagawa natin. Tapos may 2 upuan din sila doon para sa atin katulad dito. Na may 2 upuan din sila na naka-ready. Tapos sabay po tayo nagsa-celebrate at kumakain? Oo, parang gano'n na nga. Hindi man tayo magkakasama, pero parang kasama na rin natin silang nagsa-celebrate. Taon-taon, gano'n na po ang naging tradisyon namin ng anak ko. Lagi kami naglalagay ng 2 bakanting upuan sa hapagkainan tuwing Pasko para maging buo ang pakiramdam naming mag-ama. Weird man para sa iba pero yun na rin ang tanging naisip namin para makaiwas sa kalungkutan na maaari naming maramdaman sa pinakaimportanteng araw sa buhay namin. Nakakalungkot man na 2 death anniversary ang taon-taon naming inaalala tuwing Pasko, pero sinisiguro naman namin ng anak ko na kapag nagdiriwang kami ng Kapaskuhan ay walang lugar ang kalungkutan sa puso namin sa mga oras na yon. Papadudot, hindi na po ako nakapag-asawang muli at kung ako ang tatanungin ninyo ay wala na akong planong mag-asawa pa. Ang pag-ibig ko ay para kay Geneva
ay mananatili na sa puso ko habang buhay at hindi ko na ma-imagine pa na ibigay ito sa ibang babae. Kung meron man akong pagbibigyan nito ay walang iba kundi para na lamang sa anak kong si Lorene. Marami pa kaming pagdadaan ng dalawa at pinapangako ko sa anak ko na ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko para masuportahan siya sa bawat desisyong gagawin niya sa kanyang buhay. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang istorya ko. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sana ipagpalaing kayo ng Diyos. At ang hiling ko ay tumagal pa ang inyong programa at magpatuloy ito sa pagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino. Mabuhay po kayong lahat at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at Barangay LS. Paalam at maraming salamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sam. Gone but never forgotten. Yan ang lagi nating sinasabi sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na dahil totoo naman na hindi sila mawawala sa puso't isipan natin. Mananatili sila sa ating buhay magpakailanman. Sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayong araw,